Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Laris. Taong 1960. Kandihay, Bohol. Nang mga panahong ito, 19 na taong gulang pa lamang si Laris. Kakalibing pa lamang ng lolo niyang si Adoro. Kagad itong sumunod sa yumaong asawa na si Lola Pasita. Kasalukuyang nililinis ng binata ang tahanan ng matanda. Malaki ang bahay. 2 palapag at halatang napaglumaan na ng panahon. Maliban pa dyan, ito ang dating tagpuan ng mga taong umanib sa kilusan noong panahon ng digmaan. Maraming namatay sa tahanang yun, bukod pa sa labi ng mga dinadala doon. Hindi naman lingid sa kalaman ng buong pamilya na si Lolo Adoro ay kasapi ng kilusan. Matapos ang digmaan, malaki ang pinagbago ng matanda. Palaging tahimik at umaalis ng tahanan. Ngunit hindi nila alam kung saan nagpupunta. Habang naglilinis ang binata sa itaas, sa silid ng lolo't lola, napapaisip noon si Laris na tignan kung ano ba talaga ang laman ng kwarto sa kabila. Noong nabubuhay pa ang mga matanda, walang sino man ang nakakapasok sa isang maliit na silid na nakakandado. Lahat ng miyembro ng pamilya, pinagbabawalan na pakialaman ang silid. Dagdag pa ni Lolo Adoro, may masamang mangyayari sa kahit sinong pasukin ang silid na yon. Basta ang haka-haka noon, baka may masamang elementong nakatira sa loob nito. Bukod sa nakakandado, pinalilibutan pa ito ng kadena na may mga telang nakalambitin at may mga alpabetong hindi naman maintindihan. Kahit nang mautusan siya ng ama na maglinis ng bahay ng lolo, mahigpit pa rin itong pinagbili na huwag pasukin ang silid. Ngunit sa pagkakataong ito, malakas ang kuryosidad ng binata na malaman kung anong makikita sa loob. Naiisip niya na mga sandaling yun, wala namang makakakita sa kanya dahil siya lamang mag-isa doon. Ang problema, nakakandado ito kaya naghanap ng paraan si Laris matignan lamang ang lugar. Sinubukan niyang itulak ang pinto. May siwang ngunit hindi naman maaninag ang loob. Hanggang sa naisip niyang akyatin ng kisame at doon dumaan. Ginawa nga yun ng binata. Kumuha siya ng bangko at pagkatapos makatungtong, lumundag si Laris sabay kapit sa itaas. Gumapang ang binata sa ibabaw ng kisame hanggang sa makakita ng butas papasok sa nakakandadong silid. Sinilip niya ang loob. Puno na ito ng mga sapot ng gagamba. Halos hindi na makita ang silid dahil bukod sa mga sagabal na sapot, binalot na rin ito ng makapal na alikabok. Hanggang sa napansin niya ang malaking aparador. Sa tansya niya ay lampas tao. Marahang bumaba si Laris. Tumuntong sa aparador at maingat na lumundag sa sahig. Lumangit-ngit pa ang sahig na inakahala ng binata na bibigay. Tama siya sa sukat. Lampas tao nga ang aparador at may nakaukit sa pinto na maraming kataga. Ngunit ni isa, wala naman siyang naintindihan. Tinignan ni Laris ang buong silid pero wala namang kakaiba.
Walang ibang laman maliban na lamang sa aparador. Kaya naisip ng binata na baka ito na ang lihim na nakapaloob sa silid. Pero ang tanong niya sa sarili, ano kaya ang laman nito? Akala niya nung una nakakandado din, ngunit nang mahawakan ng pinto, kusa itong nagbukas at may nakitang malaking bagay na nakabalot sa tela. Teka, ano kaya to? Napakabigat naman. Wika ni Laris habang hinahatak ang malaking bagay. Dahil sa sobrang bigat, nang matumba ito sa balikat ni Laris, napaluhod ang binata. Dahil ayon sa kanya, tila may bakal na laman ng tela. Hindi nga siya nagkamali. Dahil nang ilapag niya ito sa sahig at binuklat ang nakabalot, bumungad sa kanya ang napakalaking patalim. Tila sundang ito na lampas kay Laris ang haba. Sobrang talim at nang subukan niya sa tela, nanlaki ang mga mata ng binata, sapagkat nagmistulang papel ang tela kahit wala siyang pwersang ginamit. Nakakatakot naman. Mukhang espada to ng matangkad na tao ah. Teka, hindi lang matangkad, kundi higante. Wika ni Larry sa sarili. Kaya mas lalong napaisip ang binata kung ito na ba ang itinatago-tagong lihim ng lolo sa loob ng mahabang panahon. Naglalaro sa isip ng binata kung anong misteryo ang bumabalot sa malaking patalim. Maya-maya pa, may napansin siya na iba pang bagay sa loob ng aparador bukod sa patalim. Isang kulay itim na kahon na inaanay na ang bawat gilid. Kinuha yun ni Laris. Ngunit pag-angat niya sa kahon, bumigay ang bandang ibaba nito at may nalaglag na kwintas. Kulay itim ang tali habang yung palamuti naman mukhang piraso ng tawas na sinlaki ng palad. Iniangat yon ng binata. May kabigatan ito at nang tamaan ng liwanag mula sa siwang, naging kulay dilaw. Nagliliwanag habang may umiikot na usok at bigla na lamang sumabog. Ramdam ni Laris ang puwersa. Biglang namanhid ang buong katawan. Kasabay ng paggapang ng kung anong bagay sa balat ni Laris, mula sa kamay kung nasa naroon ang kwintas. Gumagalaw ito sa ugat ni Laris hanggang sa unti-unting naramdaman sa buong katawan. Dahil sa pangyayari, napapitlag ang binata. Ngunit bigla na lamang lumangit-ngit ang sahig na anumang oras ay maaari ng gumuho. Ilang segundo lamang ang pagitan. Tuluyang bumigay ang sahig kaya lumusot si Laris papunta sa ibaba, sa bandang kusina kung saan naroon ang tambakan ng mga lumang kagamitan. Kasama niya sa pagbagsak yung malaking patalim at bagay na tila kwintas. May kataasan ang pinaglaglagan, kaya sobrang nagtaka noon si Laris kung bakit hindi man lamang siya nasaktan. Hindi ito makalimutan ng binata at sa katunayan, nauna pa ang ulo na humampas sa lupa at nadagana ng aparador. Ngunit kahit kaunting galos wala siyang natamo na kung iisipin. Dapat basag na ang ulo at balina ang buto dahil sa bigat ng dumagan sa kanya. Mabuti na lamang wala na ang mga magulang na mga panahong yun. Dahil kung nagkataon, siguradong malalaman ng mga ito kung anong nangyari sa bahay ng lolo at lola. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala. Dahil ilang metro lamang ang layo ng tahanan nila mula roon. Nag-iisip si Laris kung anong gagawin.
Bukod sa misteryo kung bakit hindi man lamang siya nasaktan, nabalik tanaw niya ang kakaibang nangyari sa katawan. Alam niya sa sarili, nalika ito ng kwintas na hawak niya. Hindi na niya malaman ang gagawin ng mga sandaling yun. Hanggang sa bigla na lang pumasok sa isip na ilabas ang mga nakuhang gamit at dalhin ito sa kaibigang matanda na kilalang albularyo sa lugar. Si Tandang Dako. Ito ang bansag sa kanilang lugar dahil malaki itong tao. Inihanda na ni Laris ang sarili. Alam niyang mahabang lakaran ito at bukod pa dyan, napakabigat ng malaking patalim. Huminga ng malalim ang binata sabay buhat sa bakal. Ngunit nawalan siya ng balanse at nagulat. Paano ba naman? Bigla na lamang gumaan yung malaking patalim. Ayon kay Laris, hindi na nalalayo ang bigat nito sa normal na timbang ng karaniwang itak. Yung malaking bakal ay naging sobrang gaan na siya namang mas lalong nagpataka sa binata. Kanina lang napakabigat nito ng buhatin. Ngunit ngayon tila wala na lamang yun sa kanya. Nagagawa pa niyang iwas-iwas ng walang kahirap-hirap. Dinampot niya ang kwintas, isinuot at marahang lumabas ng tahanan. Napakaingat ni Laris. Tinitignan niya ang buong lugar kung wala na bang tao. Nang makitang napakapayapa na ng lugar, kagad tumakbo ang binata papunta sa bahay nila Mang Dako. Habang binabaybay ang daan na napapagitnaan ng ilang kabahayan, hindi lumilingon si Laris. Pero nagtataka siya sa sarili kung bakit bawat hakbang at tapak sa lupa, naririnig niya ito na tila napakabigat niya. Dagdag pa dyan na hindi man lamang siya natitisod sa kahit anong nakaharang. Sa halip, hindi niya alintana ang mga maliliit na kahoy at masukal na lugar nang mapadaan siya. Hanggang sa makarating na ito malapit sa bahay ni Mang Dako. Bahagya niyang binagalan ang paglalakad. Kumabig papunta sa likod dahil may isang pasyenteng inaasikaso ang matanda. Kasama pa nito ang dalagang anak ni Mang Dako na si Jasmine. Nang makarating naman sa likod, kagad niyang pinasandalang mahabang patalim sa puno ng buli. Nang matapos sumirit ng takbo, papunta sa balon at doon naghilamos si Laris. Tinanggal niya ang mga alikabok sa katawan na naging putik na ng pagpawisan. Matapos yon pasimpleng lumapit si Laris doon sa bakuran ng bahay, kung saan may beranda at nanggagamot si Mang Dako. O Laris, napakaaga mo naman para manligaw. Teka nga, hindi ka man lang naligo. Jasmine, kapag nanuyo ang lalaking ito, huwag kang maniniwala ha. Kilala ko ang apog niyan. Maraming kalokohang ginagawa yan. Wika ni Mang Dako. Hindi na bago kay Laris dahil ito ang palaging bungad sa kanya sa tuwing mapapabisita sa tahanan ng albularyo. Kilala siya ng matanda at madalas silang magkasama. Lalo na kapag isinasabong ang manok, inuman at ilan pang aliwan. Nagkakasundo ang mga ito. Kaya ganoon na lamang ang paghihigpit ni Mang Dako sa anak. Dahil alam niyang nahuhumaling si Laris kay Jasmine. Ano po bang sinasabi niyo, Mang Dako? Porke ba napabisita ako dito, manliligaw na kagad? Tugon ni Laris. Alam mo ba, yang diskarte mo, diskarte ko na yan noon. Kunwari kakaibiganin ng tatay para magkasundo kagad. Esos, magpatuloy ka muna hoy. Tsaka hindi kayo bagay ng anak ko, no? Bansot ka eh. Tugon ng albularyo.
Hindi naman po yan ang sadya ko dito eh. Malayo po. Pagkatapos po ng panggagamot nyo dyan sa pasyente nyo, may ipapakita po ko sa inyo. Magandang hapon, Jasmine. Wika ni Laris. Apat may pahabol ka pa ha? Sana ko bumate ka. Sa akin wala. Hoy Dong! Psst! Dong ka! Dong ka magantay sa kamalig. Ikaw naman Jasmine. Pumasok ka sa loob. Magsaing ka na. Maggagabi na. Dugo ni Mang Dako. Hindi na nagsalita pa si Laris. Tahimik itong pumunta sa kamalig at inantay na matapos ang albularyo. Gabi na nang matapos ito sa panggagamot. Lumapit si Mang Dako at nagtanong kung anong sadya ng binata. Sumunod po kayo sa akin. Doon po malapit sa balon ko nilagay. Teka, huwag niyo naman po akong tinutulak. Wika ni Laris. Jesus, diretso na. Huwag ka nang tumingin sa bahay. Alam kong anak ko ang tinatanaw mo eh. Saan ba? Teka nga, bakit parang may kakaiba sa'yo? Nakakakilabot ka naman. Huminto ka nga muna. Wika ni Mang Dako. Nabigla na lamang sumimangot ang muka. Matapos yun tinitigan niya ng maigi si Laris. Kitang-kita ng binata na tila nagtataka ito. Tinignan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Dahil dito, nagtanong ang binata kung bakit. Ngunit hindi naman kagad nakapagsalita si Mang Dako. Nakatitig pa rin ito sa kanya at sinabing, Wala. Naaasiwa lang ako sa'yo. Parang may nagbago eh. Sandali. Nasa na ba ang ipapakita mo sa akin? Tanong ni Mang Dako. Iniangat ni Laris ang kamay at tinuro sa mahabang bakal na nakasandal sa puno ng buli. Yan po, Mang Dako. Yan po ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito. Wika ni Laris. Nang makita ni Mang Dako ang gamit, makikita sa mukha at kilos nito ang sobrang pagkamangha. Nanlaki ang mga mata at napatakip ng bibig habang umiiling. Napabitaw pa ito ng mabigat na salita sabay tawag sa pangalan ng ama. Mahabaging langit. Ano? Saan galing yan? Ikaw ang may dala niyan. Paano? Tanong ng matanda. Sinabi naman ni Laris na siya ang may dala at ipinaliwanag kung saan niya nakuha. Lahat ng detalye at mga nangyari sa kanya nakakaiba. Totoo nga. Totoo nga ang sinasabi ng tatay ko. Si Tatang Adoro ay isang mamamatay aswang. Ang pagsali ng matanda noon sa kilusan, maliban sa pakikipaglaban sa mga sumasakop na banyaga, pumapatay din sa mga aswang na nagsasamantala habang nangyayari ang digmaan. Kung tutusin, halos maubos ang aswang doon sa lugar dahil sa kanya. Alam mo ba kung anong klaseng sandata yan, Lares? Hoy, saan ka ba nakatingin? Ang layo ng mga matamot nasa bahay pa namin ha? Hoy, alam mo ba kung anong gamit na yan? Yan ang tinatawag na kampilan ng mandirigmang engkanto. Wika ni Mang Dako. Saglit na patigil sa paghinga si Laris. Kumunot ang mukha habang nakanganga ang bibig. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ng albularyo, maraming siglo na ang nakalipas nang nangyari ang digmaan. Hindi sa panig ng mga tao, kundi digmaan ng mga engkanto. Isang tao ang gumagala noon sa gubat. Natagpuan ang naiwang gamit ng mandirigmang engkanto na nasa ilalim na malaking puno ng balayong.
naging bantog ang taong nakakuha ng kampilan. Dahil napaka-misteryoso, minsan lamang niya ito nakita. Dagdag pa ng albularyo, maaring si Lolo Adoro ay anak ng taong bantog na mananabas ng aswang. Ang legasiya ng ama ay pinagpatuloy ni Adoro, ngunit na maging payapa na itinago na ang gamit. Ng mga sandaling yon, maging si Laris ay hindi makapaniwala. May nakatago pa palang lihim sa pagkatao ng lolo maliban sa pagiging rebelde. Ang kampilan ay mahiwagang bagay. Dagdag pa dyan ang paliwanag ni Mang Dako. Nangilabot ang binata. Mulat naman si Laris sa mga kakaibang bagay. Dahil din ito kay Mang Dako na palagi niyang nakakasama. Pero sa pagkakataong ito, ngayon pa lamang niya nakita si Mang Dako na may kakaibang reaksyon. Pang pinagmamasdan ng gamit. Halo-halong emosyon na hindi maipaliwanag. Tila takot na may kasamang pagkamangha. Lumapit si Mang Dako sa kampilan. Hinahaplos ang gamit habang napapailing. Kung hindi ako nagkakamali, may kasama pang kwintas ang bagay na ito. Iisa lang ang may-aring engkanto. Ito ay ang engkantong walog. Mga higante at nakakakilabot ang itsura ng walog. Ang hawakan naman ng kampilan na ito, dignom na mula sa kahoy na balayog. Ramdam na ramdam ko ang lakas ng bertud. At isa pa, gawa sa banal at matigas na kahoy. Sandali nga, matanong ko lang, bukod dito, may nakita ka pa bang iba? Tanong ni Mang Dako. Tumango si Laris at iniangat ang bagay na nakatago sa leeg. Ito po, nang mahawakan ko po ito, parang umalog yung katawan ko eh. Mula dito hanggang sa paa, parang may gumagapang. Tapos, nagliliwanag po siya. Pero ngayon hindi na eh. Pero, mainit pa rin po siya sa balat. Tugon ni Laris. Makikita sa mga mata ni Mang Dako na tila naaligaga at natatakot sa binata. Hindi kagad ito nakapagsalita. Hindi gumagalaw at nakatitig lamang kay Laris. Kaya naman napatanong ang binata kung bakit. Huwag ka sanang maging masamang tao, Laris ha. Napakadelikado mo. Kaya pala naaasiwa ako sa'yo. Nakakapanindig balahibo. Ang nangyari sa'yo kanina, isang indikasyon yon na pumasok na sa katawan mo ang presensya ng gamit na yan. Ibig sabihin, nasa lumo ang legasiya ng lolo mo nang hindi mo namamalayan. Hindi na yan matatanggal sa'yo. Maliban na lamang kapag dumating ang araw na gusto mo nang isuko ang gamit. Pero matagal pa yun mangyayari. Kagaya ng lolo mo, gagamitin pa ng gamit na yan ang katawan mo sa mahabang panahon. Hindi ka ba nagtataka? Nagsimula kagad ang bisa. Paano mo nabitbit ang kampilan dito ang bigat-bigat niyan? Laris, ito lang ang pakiusap ko sa'yo. Alam kong may pagkapilyo ka pero hanggang doon lang ha. Huwag ka sanang maging masamang tao. Dahil kapag nangyari yon, babalutin ang karimlan ng isipan mo. Sasakupin ng demonyo at gagamitin ka nila para gumawa ng masama. Wika ni Mang Dako. Dagdag pa ng albularyo. Likas na masama ang kampilan at kwintas ngunit ginamit ito ng lolo niya sa kabutihan. Maging ang unang naging may-ari. Kapag tumaliwas ang sinumang nagtatangan dito, sasamantalahin ng demonyo ang kahinaan at tuluyang magiging halimaw si Laris.
na siyang napakahirap hadlangan dahil sa lakas ng gamit. Ano po ba yung sinasabi ninyo? Mas kinikilabutan ako sa iyo, Mang Dako eh. Paanong nakarating kayo sa demonyo? Hanggang ngayon nga nagtataka pa ako eh. Tsaka balot pa ng misteryo ang isipan ko dahil sa mga nangyayari. Tapos rekta na kayo sa demonyo? Bakit? Masama po ba ako sa paningin niyo? Ipapasuri ko lang naman eh. Demonyo ka agad. Grabe ka naman sa akin, Mang Dako. Pagpapaliwanag ng binata. Kilala kita eh. Parang hindi mo naman ako kasama palagi. Babaero ka. Maangas. Pikon at laging may kaalitan. Bukod pa dyan malakas ka din uminom ng alak. Ano sa tingin mo? Hindi pa ba sapat yon para isipin ko na magiging demonyo ka? Tugon ng matanda. Teka nga po. Nalalayo na tayo sa usapan ah. Ano po bang dapat kong gawin ngayon? Tanong ni Laris. Tumugon naman ang albularyo na sa ngayon. Wala pa siyang maipapayo. Pero ang pinaka-importante, walang makakaalam na nasa kamay ni Laris ang gamit. Hanggat maaari, manatiling lihim ito kagaya ng paglihim ni Lolo Adoro sa tangan. Hindi naghihiwalay ang kwenta sa tangkampilan. Kombinasyon nito, Laris. Maaari mong itago ang kampilan sa pamamagitan ng kwintas na yan. Kaso ang problema, hindi ko lang din alam kung paano. O siya, sige. Manatili ka muna sa bahay ko. O kaya naman, araw-araw ka na lang pumunta. Pag-aaralan natin kung paano pagaganahin ang mga gamit mo. Pero makinig ka ha. Wag na wag kang lalapit sa anak ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Paalala ng matanda. Hindi naman tumugon pa si Laris. Maya-maya pa, pinauwi na ni Mang Dako ang binata. Sinabihan siya na dapat magpaalam ito sa mga magulang. Kahit iba ang idahilan, basta hindi lamang mag-alala ang mga ito na nasa poder niya ang binata. Yun na nga ang nangyari. Nagpaalam si Laris sa mga magulang. Kagad namang nakabalik ang binata sa tahanan ng albularyo. May baon pa itong banig at kumot. Meron din siyang dalang bag na may lamang mga gamit. Teka, Laris. Sino bang nagsabi sa'yo na magdala ka ng sangkatutak na gamit? Dito ka na ba titira habang buhay? Tanong ni Mang Dako. Kayo naman po nagsabi sa akin eh. Ang sabi nyo dito na muna ako. Kaya ito po. Nagdala ako ng mga gamit. Dito na din po ako maliligo at kakain. Tugon ng binata. Makikita sa mukha ni Mang Dako na nagpipigil itong makapagbitaw ng mabigat na salita. Namumula na ang mukha at magkasalubong na ang kilay. Hanggang sa, O siya, sige. Pero doon ka sa kamalig matutulog ha. Lalagyan na lang kita ng tabing nang hindi ka lamigin. O ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Ilagay mo na ang gamit mo sa kamalig. Isabit mo na lang sa pawid yung mga basura mo. Wika ni Mang Dako. Magsasalita pa sana si Laris ngunit pinili na lamang niya na manahimik. Nasa likod kasi nito si Jasmine. Nakatitig sa kanya habang nakangiti. Sinabi ng matanda sa binata na maya-maya lang kakain na sila. Matapos yon, maagang magpapahinga at bukas ng umaga, may kailangan silang puntahan. Napatanong naman si Laris kung saan. Tumugon si Mang Dako. Sa lugar na tahanan ng mga mandirigmang engkanto. Baka sakaling makatulong ang presensya ng lugar para malaman kung ano ang paraan upang magamit ni Laris ng tama ang mga gamit.
Matapos makapag-usap, pumunta na si Laris sa kamalig. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang may nagdatingan na 4 na katao, 3 matanda at 1 binata. Nasa bungad lamang ito ng bakuran at hindi nagsasalita. Sa halip, nakatanaw sa loob ng bahay. Sinuri yon ng maigi ni Laris dahil baka simpleng pasyente lamang. Sa katunayan, buwaba pa ng kamalig ang binata at lumapit. Ngunit nang makita ang mga mukha ng mga tao, biglang nabagabag si Laris. Paano ba naman? Yung akala niyang nakatingin sa bahay, sa kanya pala nakatitig. Nanlilisik ang mga mata na tila may nais gawin sa binata. Tinanong naman ni Laris kung anong sadya nila sa lugar. Ngunit hindi nagsasalita ang mga ito. Dito na nakaramdam ng takot si Laris. Napaatras ang binata hanggang sa narinig niya ang boses ni Mang Dako. Laris, pasok ng bahay! Dalian mo! Sigaw ng matanda. Hindi man alam ng binata ang dahilan. Ngunit hinala niya. Dahil ito sa 4 na lalaki sa labas. Nang makalapit na sa matanda, bumulong ito sa kanya ng mga aswang ang nakikita ni Laris. Ano po? Aswang? Parang tao lang naman pala no? Teka nga po, ano bang pakay nila dito? May atraso ka ba sa kanila? Tanong ni Laris. Wala akong atraso sa mga aswang. Hindi ko kilala ang mga yan. Pero isa lang ang naiisip kong dahilan. Maaaring ikaw ang sadya ng mga aswang. Posibleng naramdaman nila muli ang presensya ng mamamatay aswang na dating hinahawakan ng lolo mo. Yari tayo dyan. Mukhang napaaga yata. Hindi ka pa handa Teka, Jasmine. Jasmine, pumasok ka sa kwarto mo. Ikandado mo na din. Wika ng matanda. Po? Bakit po, tay? Tsaka, bakit parang natataranta po kayo? Tanong ni Jasmine. Huwag ka nang magtanong. Pasok na. Ikandado mo ang pinto. Utos na matanda. Hindi na nagreklamo pa ang dalaga. Tumango lamang ito at kagad nang pumasok ng silid. Narinig pa ni Laris ang pagkalampag ng kandado. Mang Dako, ano pong gagawin natin? Tanong ng binata. Hindi ako sigurado. Basta dahil sa'yo, mapapahamak akong punsot ka. Mabuti sana kung handa ka na Bueno, kunin mo sa gilid ng pinto ang kampilan. Tignan natin kung anong kaya mong gawin. Ano pong... Huwag ka nang magsalita. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Basta sa oras na lumapit ang mga yan, tagain mo kagad. Ay naku naman. Hindi ko alam kung anong dapat na orasyon para sa iyo Napasaba ka kagad bata. Sige na. Ayan Dito dali. Wika ni Mang Dako. Sumunod si Laris sa matanda. Matapos makuha ang kampilan, bumaba sila ng beranda. Pumunta sa kamalig. Nang mga sandaling yon, may kakaibang nangyayari sa katawan ni Laris na hindi niya maintindihan. Para bang mainit at pumipitik ang kamay habang hawak ang kampilan. Yung suot naman niyang kwintas, tila bumabaon sa dibdib. Kinapapa ito ng binata ngunit naroon lang naman. Sadyang meron lang kakaiba. Habang yung kaninang pagiging aligaga, nawala ito at bigla na lamang tumindi ang nararamdamang tapang.
Hanggang sa Magandang gabi. Ako na ang unang babati, mga Ginoo. Ano bang maitutulong namin sa inyo? bungad ni Mang Dako. Nagsalita naman yung isa sa mga aswang. Yung matandang panot na may balbas na hanggang dibdib. Tinatanong pa ba yan? Tingin mo mga hangal kami. Ang binata lang ang sadya namin. Kaya pwede ba? Ipaubaya mo na lang sa amin ang isang yan. Hindi ikaw ang sadya namin. Ayoko kayong madamay. Tugon ng matandang aswang. Ano bang kailangan niyo sa akin? Wala naman akong atraso sa inyo Wika ni Laris. Nang mga sandaling ito nagulat si Mang Dako. Hindi dahil sa mga aswang kung hindi kung paano magbitaw ng salita ang binata. Tinitigan ng matanda si Laris. Nakikita niyang namumula ang mga mata ng binata habang yung kamay na nakahawak sa dignum na puluan ng kampilan unti-unting umuusok. Hanggang sa napansin niya ang marahang paglapit ng isa sa mga nilalang. Yung binata na may mahabang buhok at nakahubad ng pangitaas. Napatras si Mang Dako. Kinukumpas ang kamay at nagbabato ng orasyon. Ngunit nakikita ng matanda na hindi alintana ng mga aswang ang ginagawa. Laris! Hoy Laris! Umatas ka! Dali! Wika ng matanda. Ngunit hindi gumagalaw si Laris. Ni hindi man lamang ito lumingon sa kanya. Sa halip ay nakatayo lamang at buhat ang kampilan sa balikat. Hanggang sa narinig ni Mang Dako ang kakaibang paghinga ng binata. Tila hilik ng malaking nilalang at paglakas ng kakaibang puwersa sa paligid. Nararamdaman ni Mang Dako ang pagtama ng mainit na aura na mula sa katawan ng binata. Noong ilang distansya na lamang ang aswang, dito biglang itinaas ng binata ang kampilan ng walang kahirap-hirap. Nakaduro ang patalim sa kalangitan at kung titignan, mukhang karaniwang itak lamang ang bitbit ng binata. Nakakamangha. Mukhang hindi na kailangan ng proseso ang tangan. Hindi kaya ora mismo magkakaroon ng bisa sa oras na ginamit niya ito sa pagpatay. Wika ni Mang Dako sa sarili. Alam mo ba kung paano gamitin yan, Pogi? Matagal na panahon na naming tinutugis ang mananabas ng aswang. Pero napakagaling magtago Di hindi nag-iiwan ng bakas. Hindi nga din namin nalaman kung sino siya Bigla na lamang tumigil sa pagpatay ng aswang. 5 taon na namin siyang hinahanap. Pero ngayon, isang pipitsuging binata lang ang sumalubong sa amin. Wika ng binatang aswang. Dagdag pa nito. Maigi nilang inobserbahan ang lugar noong maramdaman nila muli ang mananabas. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita nila ang matagal nang hinahanap. Kagad nilang napagtanto na maaaring nailipat na sa binata ang tangan. Ngunit hindi pa nito napag-aaralan kung paano itatago ang presensya ng gamit. Kaya hindi sila nangangamba. Dahil kung baguhan pa lamang si Laris, ang ibig sabihin lang, hindi pa nito alam gamitin ang kampilan. Isang patunay na dyan na madali lamang nilang nalaman kung sino ang may hawak ng tangan ngayon. Tama kayo. Sa ato na yan Kaninang umaga ko lang ito nakuha. Pero hindi na importanteng malaman kung saan. Bakit ayaw niyong lumapit? Baguhan lang pala ako Paghamon ni Laris.
Hindi ko alam kung nakainom ba ang binatang to. Ganyan siya kapag nalalasing eh. Sobrang yabang. Wika ni Mang Dako sa sarili. Hanggang sa bigla na lamang sumunggab si Laris, kasabay ng paghataw ng kampilan. Napapikit pa ang mata ng albularyo dahil sumabog ang alikabok sa paligid. Pagdilat ng mga mata, napanganga ang matanda nang makitang bagsak na sa lupa ang aswang na malapit sa binata at nahati mismo ang katawan. Pagsipat niya kung nasa na ang binata, naroon na ito sa tabi ng 3 pang aswang na tila sinemento at hindi makagalaw sa takot. Daguhan lang pala ako ah. Hoy matandang panot. Ito. Klaro na ba? Uy, bakit parang natatakot ka sa akin? Kayong dalawa naman. Hindi lang ba kayo kikilos? Teka, ang haba ng buhok nyo ah. Ito naman, ang tulas ng anit mo, tanda. Wika ni Laris. Hinawakan nito ang buhok ng 2 aswang. Hinipo ang panot na ulo ng matanda. Hanggang sa dinuro ni Laris ang kampilan sa muka ng mga ito. Sinampal ang dulo ng patalim. Natumba yung matanda. Bigla na lamang itong bumangon at dumipa. Kasabay ng pangyayari, nagulat ang binata at napapitlag ng bigla na lamang nag-anyong aswang yung matanda. Mabilis na humaba ang mga balahibo. Umitim at umusli ang uso. Buong akala niya ang nakikita ay aswang na anyuna ng nilalang. Paano ba naman? Ito pa lamang ang unang beses na makasilay ng aswang. Hindi niya alam na nagpapalit pa pala ito ng anyo sa pagiging napakapangit na nilalang. Mahabaging langit! Mang Dako! Mang Dako! Wika ni Laris habang unti-unting umaatras. Diyos ko, akala ko sagad na ang tapang mo, Laris. May hangganan din pala. Oy, wala akong maitutulong sa'yo. Ituloy mo na lang yung angas mo kanina. Sampalin mo ulit gamit niyang sagwan mong hawak. Hoy teka, bako, umatras na nga't nabahag na ang... Hoy balikan mo, huwag mo nang dalhin ang mga yan dito sa bahay. Kung anong lakas sa normal na katauhan, yun lang din naman yan sa anyong aswang. Wika ni Mang Dako. Hanggang sa nagpalit na din ng anyo yung 2 natira. Nang mga sandaling yun, dahil sa ingay lumabas si Jasmine sa silid at sumilip sa bintana. Nang makita ang mga nilalang, napasigaw ito dahilan kaya nataranta si Mang Dako. Kagad pumasok ng tahanan ang matanda at hinila si Jasmine papasok ng kwarto. Ano bang sinabi ko? Sos, diyan ka lang! Wika ni Mang Dako. Ano yung mga yun, tay? Nakakatakot naman ang itsura. Tanong ni Jasmine. Habang si Laris naman nilabanan ng takot sa sarili. Nagbuntong hininga ang binata at tinarak ang kampilan sa lupa. Pero hindi pa rin tuluyang nawawala ang takot. Sobrang kinilabutan ang binata sa mukha ng 3 aswang na natira. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang umalog ang lupa at may narinig si Mang Dako na nakakakilabot na boses. Tumingin ito sa paligid ngunit wala naman siyang nakita. Hindi ko binigay ang gamit para sa kaduwagan. Binigay ko ang sandata para labanan ang kasamaan. Hoy, matagal akong nag-antay. Matagal akong nagtago sa aparador. Tapos ikaw lang pala ang magbubukas at papalit kay Adoro. Kung ganon,
Baka nasa maling tao ang gamit ko. Magtitiis ako sa iyo ng mahabang panahon. Wika ng boses. Sino ka? Magpakita ka sa akin. Nasaan ka ba? Tanong ng binata. Nasa loob ako ng katawan mo. Ako ang walog na nagmamay-ari ng kampilan. Kumilos ka na. Tugon ng boses. Ito na pala ang walog na mandirigmang engkanto. Naguguluhan si Laris ng mga oras na yun. Hindi niya alam kung totoo ba ang narinig o katang-isip lang. Magpaganon pa man, walang nagawa ang binata kung hindi lumaban. Napagtanto niya na kapag hindi napigilan ang mga aswang at nagpadala sa takot, mapapahamak sila Mang Dako at ang anak na si Jasmine. Ilang segundo lang, isa-isa nang gumapang ang mga aswang palapit kay Laris. Ayon sa binata, maging ang balahibo sa batok ay nagtayuan. Tila mga gagamba ang mga ito at pahinto-hinto pa na mukhang susunggab. Hanggang sasabay itong gumapang ng mabilis at tumalon kay Laris. Kagad namang binunot ng binata ang kampilan. Sabay buwelo, paikot at hataw sa mga aswang. Rinig sa lugar ang tunog ng tila sinibak na kahoy. Pagkabagsak sa lupa ng mga aswang, dalawa na dito ang nagkahiwalayang katawan. Samantalang yung isa naman na matandang panot, nasugatan lang sa balikat. Nakalambitin na lamang ang braso na tila putol na din ang ugat. Ay sus, pareho lang naman pala ang lakas nyo eh. Mukha lang ang nagbago. Pero aaminin ko, sobra talagang nakakatakot yung mga itsura nyo. Wika ni Laris. Hoy bata, ano pa bang inaantay mo? Patay mo na rin yan. Sigaw ni Mang Dako habang nakasilip sa bintana. Naglakad na si Laris palapit doon sa aswang. Umaatras naman ang nilalang at lumilingon pa sa likod. Hanggang sa bigla na lamang sumirit ng takbo sabay lundag papunta sa kakawian. Napabitaw naman ng mabibigat na salita si Mang Dako. Lumabas ito ng tahanan at pinagalitan si Laris at sinabing bakit pa pinatakas. Ano bang? Dapat sinundan mo na kagad ng pagtaga. Nakatakas tuloy. Nako, kilala ka na nila. Hindi malayong dudumugin ng mga aswang ang lugar na ito. Ang masaklap, damay na ako pati na ang anak kong si Jasmine. Wika ni Mang Dako. Habulin ko po, Mang Dako. Wag ko kayo mag-alala. Tugon ni Laris. Kagad naman itong tumakbo sa kakawian. Nang mga sandaling yun, kita sa mukha ni Mang Dako ang takot at pagkalito. Anak Jasmine, doon ka muna sa bahay ng tiya mo. Wika ni Mang Dako at kagad namang lumapit si Jasmine. Bakit po tay? Saan ka pupunta? Tanong ng dalaga. Ayon kay Mang Dako, tutulungan niya si Laris. Sisiguraduhin itong magtatagumpay sa pagpatay ng aswang ang binata. Dahil kung hindi, lalaganap ang mga aswang sa lugar. Sige na anak, huwag ka na munang magtanong pa. Basta magtago ka ha. Mag-iingat ka anak. Ito kasing si Laris eh. Kapag hindi nasugpo ang aswang na tumakas, ibabalita nito kung saan matatagpuan si Laris. Sa tingin mo, ano nang mangyayari sa atin yan? O siya, sige na. Umalis ka na anak. Wika ni Mang Dako. Tumango lamang si Jasmine bilang pagsang-ayon.
Habang naghahanda ng kagamitan ang dalaga sa pag-alis, nakahanda na rin si Mang Dako ng mga kagamitan pangontra sa mga aswang. Ilang sandali lang, umalis na si Mang Dako. Sinusundan ng matanda kung saan papunta si Laris. Dala ni Mang Dako ang buntot pagi na itinali sa dulo ng lubid. Tangkil din ito ang lumang tabak na namana sa mga ninuno at ilang mga bagay na nakasabit sa leeg. Mga mutya at medalyon ito ni Mang Dako. Alam niya kung saan papunta ang tinatahak na landas ni Laris, sapagkat ramdam niya ang naiiwang presensya ng binata sa bawat lugar. Napapaisip noon ang matanda, paano na lamang kapag hindi naabutan ni Laris yung aswang? Kaya gano'n na lamang ang panalangin ni Mang Dako, na sana wag magkatotoo ang iniisip. Tansya ng matanda. Halos 1 oras na itong sumusunod sa bakas ni Laris. Ngunit hindi man lamang niya ito maaninag. Tila sobrang layo pa ng kailangan niyang bagtasin bago muling makita si Laris. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi sumuko ang matanda. Kahit unti-unti na niyang nararamdaman ang pagod. Maya-maya pa, nanlaki ang mga mata ni Mang Dako nang makakita ng mga nagkalat na tilamsik ng dugo. May mga peraso doon ng laman ng tao na tila tinadtad. Hindi naman kaila kay Mang Dako na si Laris ang gumawa nito. Maaaring ang mga lamang nagkalat ay galing sa aswang na bumagat sa binata. Ito naman ang mas lalong nagpalala sa pagiging aligaga ni Mang Dako, sapagkat maaaring may iba pang mga aswang na nakakita sa binata at hindi malayong pinaalam na ng nakatakas sa mga kauri ang nangyari. Naku ka, Laris, sinimulan mo ito. Dapat inubos mo na kasi dapat lahat eh. Dahil kung hindi, magiging delikado sa lugar natin. Diyos ko po, tulungan niyo kami. Wika ni Mang Dako na patuloy pa rin sa paghingi ng tulong sa itaas. Ilang oras pang naglakbay ang matanda. At habang palayo ng palayo, dumadami din ang nakikita niyang mga labi. Hanggang sa napahinto na lamang bigla si Mang Dako. Nakarinig siya ng ungol at pag-angil sa unahan. Kinabahan ng matanda dahil kung hindi siya nagkakamali, nasa unahan si Laris at nakikipagpatayan pa sa mga aswang. Marahang kumabig sa mga punong magkakadikit si Mang Dako. Dito siya dumaan ng maingat hanggang sa nakita ang ilang kabahayan sa unahan. Mga kubo lang at tama nga siya ng hinala. Naroon si Laris sa gitna ng kabahayan. Napapalibutan ito ng lampas 10 katao. Pero alam ni Mang Dako na aswang ang mga yon. Hindi malaman ng matanda ang gagawin. Bagamat kumpleto ang kagamitan, ngunit hinihila siya ng sariling takot. Hindi na niya maihakbang pa ang mga paa at panay sipat sa paligid at baka may nagtatagong aswang. Hanggang sa nakarinig si Mang Dako ng mahinang kaluskos na galing sa likuran. Paglingon ng matanda, laking gulat niya nang makita si Jasmine. Ano bang ginagawa mo dito? Alam mo ba kung anong... Ikaw talaga. Napaka-peligroso dito, Jasmine. Diyos ko naman, ba't ka pa sumunod? Wika ni Mang Dako ngunit mahinang boses. Hindi ako mapanatag, tay. Nag-aalala ako sa inyo. Teka nga po, may karunungan din naman ako gaya nyo ah. Tingin ko po kaya ko din namang lumaban. Ito oh, dinala ko ang itak nila tiya nang makarating ako sa kanila. Pasensya na po tay ha. Oo, may karunungan ka at alam kong biyasa ka na. Pero anak kita at hindi pwedeng may mangyari sa'yo. Ginoo ko ni mo, day.
Nakikita mo ba ang nasa paligid mo? Pugad ito ng mga aswang. Hindi nga ako nagpadalos-dalos eh. Ito ngayon, dumagdag ka pa. Teka, hindi ka na din pwedeng bumalik. Baka bagating ka ng mga aswang. Dito ka lang. Huwag kang Naudlot sa pagsasalita si Mang Dako. Bigla na lamang siyang tinulak ni Jasmine at lumundag sa isang banda. Pinagtataga ang isang puno. Nanlaki ang mga mata ni Mang Dako. Nakarinig siya ng pag-ungol at bigla na lamang may natumba na tao mula sa punong tinaga ni Jasmine. Isang aswang na wala ng buhay. Hindi nakapagsalita si Mang Dako. Nakanganga lamang at sobrang namangha sa ginawa ng anak. Ilang segundo lang ang namagitan. Sumigaw ang dalaga at sinabing palapit sa kanila si Laris. Ngunit sangkatutak na aswang ang nakasunod sa binata. Kagad namang napatayo si Mang Dako. Walang nagawa kundi harapin na lamang ang paparating na panganib. Yawa ka talaga, Laris. Dinala mo pa ang mga impakto dito. Wika ng matanda. Sabay bunot sa itak at lubid na may buntot page. Nakita ako si Jasmine tsaka ikaw, Mang Dako eh. Malay ko bang susundan pa ako ng mga aswang na to? Teka, ako na ang haharap. Diyan lang kayong dalawa. Wika ni Laris. Sabay harap sa mga aswang at winasiwas ang kampilan. Nang mga sandaling ito, hindi nakagalaw si Mang Dako at Jasmine. Nakita nila sa gilid ni Laris ang isang napakalaking tao. Nakasakay ito sa hindi malamang nilalang. Mukhang sa lagubang ang sinasakyan at kaparehas din itong higante. Anak, yan ang mandirigmang engkanto. Kung hindi ako nagkakamali, gabay siya ng binatang yan. Pabulong na wika ni Mang Dako. Makikita ng mag-ama na tila pinaglalaroan lamang ni Laris ang mga aswang. Isa-isa itong bumabagsak sa lupa at ang masaklap. Halos hindi na makilala ang mga ito. Sumasabog ang katawan ng nilalang sa oras na tamaan ng malaking kampilan. Maya-maya pa, nakakabinging katahimikan ang lumukob sa lugar. Patay na ang lahat ng aswang at tila pininturahan ng dugo ang buong lugar. Habang si Laris naman, hindi na makilala dahil naliligo na ito ng dugo. Nang mga sandaling ito, wala na yung malaking nilalang sa gilid ng binata. Hindi nagsasalita si Jasmine. Nakatulala lamang at bakas sa mukha ang matinding pagkamangha. Samantalang si Mang Dako naman, lumapit sa binata. Tingin ko, ito na yung lugar na sinasabi ng tatay ko na pinamumugaran ng aswang. Pero hindi ako sigurado kung naubos mo na lahat. Maaaring may nakatakas lalo na't may mga pamilya din ng mga aswang na yan. Laris, alam ko na kung bakit pinili ng dating nagmamayari ng gamit na manatili sa gubat. Dahil alam niya sa sarili na kapag nakisalamuha siya sa mga tao, maaaring madamay ang mga ito. Alam din niya na pinag-iinitan talaga ng mga aswang ang mananabas. Mabuti yung lolo mo. Alam kung paano itago ang sarili. Siguro sa haba ng panahon, nahanapan niya ito ng paraan para lamang makasama ang pamilya. Pero ang dating may-ari, hindi yung gumagala at minsan lang nagpapakita. Kung ako sa'yo, hindi na ako uuwi. Alam mo na siguro ang dahilan, Laris. Wika ni Mang Dako. Tumango ang binata at sinabing naiintindihan na niya ang sitwasyon. Ngunit, paano po kayo? Hindi na din po kayo pwedeng umuwi. Pati na rin si Jasmine. Nadamay pa po kayo ng dahil sa akin.
Tugon ni Laris. Hindi nakapagsalita pa si Mang Dako. Tumingin lamang ito sa anak. Makikita sa mga mata ang pangingilid ng luha. Walang problema sa akin, Tay. Kung yun po ang tama, gagawin ko po yung kahit may kapalit. Pero para din naman sa mga tao to eh. Uubusin natin ng mga aswang kasama si Laris. Tugon ng dalaga. Hindi na sila bumalik pa sa sariling lugar. Nabulabog ang buong pook. Inakala ng mga residente na baka pinatay ng mga aswang sina Laris at mag-ama. Nanatili silang tatlo sa gubat. Gumawa ng tahanan sa liblib na lugar at ito ang ginawang tahanan. Minsan bumibisita din naman ng binata sa pamilya. Ngunit saglit lang at kagad ding umaalis. Para kahit papano, hindi na ito mag-alala. Araw-araw na pumapatay ng aswang si Laris. May iba na hindi niya alam kung aswang ba o hindi. Basta napakapangit at tila amoy bulok na laman. Bagamat may nasisilungan sa loob ng gubat. Pero hindi pumapayag si Mang Dako na nasa isang bubong silang lahat. Kahit sa ganong sitwasyon, wala pa ring tiwala si Mang Dako kay Laris para sa anak na dalaga. Habang yung mandirigmang engkanto naman, tuluyan ang nakasundo ni Laris. Sa katunayan, ito pa ang nagturo sa binata kung paano gagamitin ng tama ang mga tangan. Ipinaliwanag din ito kung bakit napasakamay ng tao ang gamit ng nilalang. Ayon sa mandirigmang engkanto, nasa loob ito ng puno ng balayon. Dignum na puno pero matatawag ding sinukuan. Ito lamang ang natatanging puno sa loob ng gubat na tinitingala ng lahat ng mga punong nasa paligid. Iyon ang puso at sentro ng kalikasan. Doon nagbabantay ang diwata ng mga engkanto. Totoo na may nangyaring digmaan noon sa mga kapwa engkanto. Nang matalo ng mga gawi-gawin ang mandirigmang engkanto, sinuko nito ang gamit sa diwata. Inilagay sa loob ng puno at yun yung balayong. Ang diwata ang nagpasya na ipagkaloob ito sa tao upang kahit papano magamit sa kabutihan. Nakapili ng tao noon ang diwata at ito ang unang naging may-ari ng kampilan ng mandirigmang engkanto. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.